Okay, isang mapagpalang araw po muli sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome po sa aming YouTube channel, ang Farm TV Realty Lopez. Ako po ngayon ay naririto sa bayan ng Gumaka upang i-locate ang isang property. Ang property pong ito mga kaibigan ay mula doon sa provincial highway o provincial road. Mula doon hanggang dito, ito po ay mga 200 meters ang layo nito. Pero tayo po ay tumawid ng ilog. Ayan po ang ating tinawirang ilog sa lugar na yan. Ang property pong ito ay napapalibutan ng ilog. Ayan, hanggang doon. Paikot po yan hanggang doon sa kabilang iyon nung property. Ayan, dyan papunta. Ngayon, yung pong may dati po, mayroon itong nasudsod na kalsada dyan sa lugar na yan. So yun po ay ngayon ay masukal na, pero base po doon sa guide natin o sa pinakang seller nito, yan daw po ay itutuloy na gagawing kalsada. Yung pong kalsada yun ay nakatumbok dito mismo sa property doon sa may part na yun. Doon sa may mga part na yun ng mga tao nakikita natin. So ang property pong ito mga kaibigan ay mayroon po itong source ng kuryente. Ayan, nakikita natin sa harap ng ating camera. At ganyan po ito ay napakarami po nitong tanim na mga fruit bearing. Base po doon sa kausap natin kanina, ang tanim pong mangga nito ay nasa 40 kapuno. Then yung rambutan ay meron po itong 20. At ang lansones ay may 15 kapuno. Ganyan may langka, may suha. Kalamansi po nito ay nasa more or less 100 kapuno ang kalamansi nito. So yan po, makikita natin sa harap ng camera ang tayo po ng lupang ito ay almost flatland. Ano po? Ito po ay napapalibutan din ng napakaraming mga kawayan. Ayan, makikita natin sa unahan. Ano po? Atin pong bahagyang iikot ang camera para makita natin halos lahat ay ng baybay ilog na ito ay napakaraming kawayan. Ito po yung source ng kuryente, yung poste. Ayan. Napakarami po nitong po mga fruit bearing. May mga langka pa nga pala rito na may mga puno ng nara. So sa mga tanim o halaman pa lang nito ay panalo na po tayo dito. Yan, napakarami po nitong mga puno ng niyog. So meron po itong pitak ng tubigan. Mamaya po pupuntahan natin sa parting iyon. Ano po? Tara, punta tayo doon sa part ng kabila nitong property ito o sa kabilang side. Ayan, makita po natin yung bahay na yan. Kasama po yan sa bintahan. Itong malaking punong ito ng mangga. So yun, napakarami puno ng tanim ng mangga ay nandun po sa part na yun. Mamaya pupunta po tayo doon sa gawing yun. Saka yung tubigan o palayan ay naandun din sa lugar na yun. Ito po, napakarami rin itong mga tanim na puno ng mahogany. So ito po yung bahay. Meron na itong jetmatic o yung sumisipsip ng tubig mula sa balon para pumasok dito sa bahay. Na ito po yung mga part ng manggahan. Yan. Yan pong bading na yan. Sir, yung pong bundok na yun, kasama pa yun, may kasama pa po yun. Hindi, dito lang po sa nitong tubigang ito. Sige po kuya, salamat po. Hindi na po pala kasama aakyat itong property ito dito mismo sa may baybay na yan ng tubigan. Makikita po natin mamaya. Ano po? Ito po tayo sa pinakamaraming tanim na puno ng yung mga fruit bearing. Ito yung mga kalamansi o lansunis. Ayan yung lansunis.
Ayan. Flatland po ang property ito mga kaibigan. So hanggang dyan po yan. Marahil yan ilog na yan sa lugar na yan. Yan po yung nabanggit sa atin na yan yung pag-itan dito sa parting ito ng likod din itong property. Na ito yung napakaraming tanim na puno ng mangga at saka itong mga rambutan, lansunis. So bali ito po palang nasa harap ng kamerang ito po yung sinudsod na kalsada dati dito, pati una. So ngayon po ayan makikita naman natin na talagang masukal na siya at saka yung bagyas ng pagkakasudsod niya kitang-kita naman mataas ang kabilang bahagi. So sa madaling sabi talaga pong ito ay merong nakapropose na kalsada rito. Base doon sa mga nakausap natin, ito po ay itutuloy kasi napakarami na pong bahayan din dito sa part nitong property ito sa kabilang bahagi. Okay na, ito po tayo ngayon mga kaibigan sa may part nitong tubigan na sinasabi ko kanina. Ayan po pala yung binabanggit na sa atin ng ating tenant. Ayan pong tubigang ayan, yan po ay may, sabi niya sa akin ay may 7 pitak daw po yan. So hanggang doon po yung palang manggang iyon, yung hilig na manggang iyon sa kabilang iyon, diretso po yun papunta doon. So may gilid na yun ng baybay rin po yan ng ilog yung nasasakupan itong property ito na 1.7. So doon naman po sa may parting iyon, sabi sa atin ay marami daw po doon puno ng pili. Mamaya po ay pupuntahan din po natin para makita natin yung sinasabing iyon ng tenant mismo nitong property ito. So ito po yung mga puno ng mangga niya. Produktibo po ang property ito. 100% flatland. Marami na po itong mga tanim ng niyog. So ang mga tanim po nito ng niyog nito, hindi po ito bababa sa mga 300 kapuno. Meron na rin po itong mga matataas o mabababang niyog. Yung mga bagong tanim pa. Ayan, makikita naman po natin sa harapan ng ating camera. Ngayon po pupunta tayo dun sa may sinasabi nilang maraming mga puno ng pili para makita natin mismo yung sinasabi ng pinakantinant nito. Masasabi natin na ito ay halos flatland. Kasi doon sa bunga doon makikita natin ganito na yung part ng lupa nito. Kasi nabanggit kanina nung isang guide, ito daw ay meron kasama raw yung pabundok na yon. Pero nung dumating itong mismong pinakang-tenant, sabi sa atin ay hindi na po daw yun kasama. Bali na ito ay naipasukat, hindi na raw po nadala yun. So marahil nung hindi pa nasusukat ito, yun ang alam nung isang guide natin. Pero nung maipasukat na, so hindi na rin ito nadala. Kaya susundin na natin dito itong pinakang-tenant ngayon dito nitong seller mismo. Yan na, ito ang mga suha, mga lukban. Napakarami rin po itong mga tanim na saging. Yan. Ito, mayroon pa rin po ditong mga avocado pala itong mga tanim. Ito, ayan, namumunga na po siya. Avocado, may mga star apple.
na hindi natin nabanggit kanina doon sa mga fruit bearing ito. So, ang masasabi natin dito, ito ay talagang produktibo. Puno ito ng mga iba't ibang uri ng mga fruit bearing. Sama na po diyan yung mga nabanggit natin kanina. Ayan, oh, may mga mabababa pa rin po yung mga nyug dito sa lugar na to. Ay, ito po yung kalamansi, ano sinasabi ko kanina, na sinabi nung tenant ay ito, namumuna na nga po ang kanyang bali mga ilan puno po yung pili na sinasabi nyo. Dami-dami sir yun ah. Hindi po masyado ano, kasi daming dikit-dikit na siya. Mm-mm. Naglalakihan na yung iba. Lalaki na rin? Oo, binatat talaga na. Pero may maliit pa ako grade 4. Napakarami ng bunga ng kalamansi. Ano po? Hindi kayo nangunguha nito? Binibenta? Maliliit pa naman siya, hindi pa naman tama. Ano? Yan pong kalamansi na yun, kasama pa ho yan. Oh, yan, basta Ayan. hanggang doon nga yun sa may nyug. Mm-mm. May ano bang kami. Yun lang pong bahay na yun ang hindi nakasama. May bakod naman yun. Papahipayawan natin ng video itong sa may part nito ng gilid ng ng ilog para makita natin yung iba pang mga halaman dito. Ito po pala panay mga white, mahogany o rambutan itong lugar na ito. Ayan. Napakalalaki na po ng kaniyang puno. Kaya nga lahat hindi pa po ito bulaklak ngayon nung napapunta tayo dito. Pero ayan, nakikita naman natin na talagang napakarami ng mahaharvest dito. Ito napakalaking puno ng lansones na ito. Ayan o. Isang iyon at sa ito, isang ito. Ito po yung pinakang ilog niya. Kagandahan nga po rito, ito ay paikot ng ilog, itong property ito. So walang problema doon sa mga sa pagkukunan ng tubig kung kayo ay maghahalaman sa lugar na ito. So ayan, paikot din po ito ng napakaraming kawayan. Kanina po doon sa may part ng pinagmula natin, makikita natin dyan ng napakaraming puno ng kawayan. So hanggang dito. Yan, ito po yung original na kawayan, hindi po ito yung Taiwanak. Yan. Doon po sa mga nagnanais na mag-invest ng property na maraming fruit bearing, isa po ito sa mga inirekomenda namin sa inyo. Ito po ay punong-puno ng tanim. Halos lahat ng portion ng lupang ito ay mayroong nakatanim na iba't ibang uri ng halaman, puno ng mga prutas.